Sa programang Count Your Blessing ni dating Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali ay ibinahagi ni Pastora Daisy Di Maano Salas ang kanyang makabuluhang paglalakbay mula sa pagiging OFW sa Jordan hanggang sa pagiging lingkod ng Diyos sa Pilipinas. Ayon sa kanya, nagsimula ang kanyang pagbabago nang makaranas siya ng himalang paggaling matapos manalangin at magtiwala sa Panginoon sa gitna ng kanyang karamdaman. Mula noon ay nagkaroon siya ng personal na relasyon kay Jesus na naging gabay niya sa bawat desisyon sa buhay. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, naging aktibo siya sa mga mission work sa Mindoro kung saan nagturo siya sa mga batang mangyan na magbasa, magsulat at kumanta ng mga awiting Kristiyano. Sa kabila ng mga pagsubok bilang panganay at dating breadwinner ng pamilya, natutunan niyang magtiwala sa plano at tamang panahon ng Diyos. Ayon sa kanya, ang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay ay ang makilala ang Panginoon at maranasan ang kapayapaan at kasiyahang dulot nito. Hinikayat din niya ang mga kabataan at kapwa panganay na magsikap sa pag-aaral at huwag mawala ng pag-asa sa kabila ng mga hamon sa buhay. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Yes. Habang may buhay. Yes. At saka huwag kayong titigil na magplano. Mag-list ng mga plano at huwag kayong titigil na manalangin. Kasi nga, hindi naman, 'di ba, sabi naman ng Bible is nasa tao yung pagpaplano, nasa Diyos ang pagpapatupad. Ayan. At saka never naman naging late ang Lord sa mga ginawa niya sa buhay natin. Siya naging advanced din, siya naging late sa buhay natin. So, lagi lang perfect yung timing ni Lord. Kasi nga, sabi niya, 'di ba, He will make things beautiful in His perfect time. Amen. Hindi talaga po madali na maging isang panganay. Kasi, naalala ko sabi ng mama at papa ko dati, sabi niya, anak, pag hindi ka nagseryoso ng pag-aaral mo, yung mga kapatid mo, hindi na rin sila makakapag-aral. So parang sabi ko, bakit ako? Baka kasalanan ko kung hindi sila makapag-aral. Yes, yun, ang ano ko po sa inyo, habang may kasi ngayon ang dami ng opportunity para makapag-aral eh. The government help us. Noong time ko wala eh. Hirap na hirap talaga kami, nag-working student pa ako para lang matapos ko yung 2 taon. So, tiyagain niyo po at saka lagi niyo pong isipin yung sakripisyo ng parents. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.